Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning to all those who are following us online. And welcome to the Pilgrims of Hope who are first-timers to the Manila Cathedral. Sino yung mga first time na nagpunta ng Cathedral? Taas ang kamay. Okay, let us welcome them. Palakpakan natin sila. My dear brothers and sisters, there are some ways of looking at death. Some people look at death as an ending, and they are right. When you die, many things in you end. Marami sa mga bagay na minamahal natin ang natatapos kapag tayo ay namatay. Natatapos ang mga masasayang araw, kapiling ng mga mahal sa buhay. Natatapos ang mga pangarap. Natatapos ang mga ginagawa. Kaya marami ang ayaw pang mamatay, sapagkat ang katwiran nila, marami pa silang gustong gawin sa buhay. Gusto pa nilang makita ang kanilang mga anak na lumaki, makapagtapos, makapagtatag ng pamilya. Gusto pa nilang makatapos ng pag-aaral. Gusto pa nilang makita ang katuparan ng kanilang mga pangarap. When someone dies, many things in his or her life end. And that is why many of us would not want to die. Ang dami pa nating gustong gawin sa buhay. Pero talagang ganon, kapag tayo ay namatay, marami ang natatapos sa buhay natin. Pero paalala ko lang, kapag ang isang tao ay namatay, ang Diyos ang kumukuha ng kanyang buhay. Ang Diyos ang pumuputol ng kanyang buhay. Ang Diyos ang tumatapos sa kanyang buhay. Wala tayong karapatan na tapusin ang ating buhay. At wala tayong karapatan na tapusin ang buhay ng iba. Yes, life is ended with death, but we don't have the right to end our life or anyone's life. Kaya, bagamat nakalulungkot, hindi dapat pinuputol ng isang tao ang kanyang buhay. Ang nakakabahala po ngayon, marami ang mga naiisip na magpatiwakal sapagkat ang katwiran nila, gusto ko nang matapos ang lahat. Pagod na pagod ako. O kaya, nung kasagsagan ng EJK, marami ang tinapos ang buhay. Marami ang pinatay nang walang due process. We cannot end our life. We cannot end somebody else's life. Life does not belong to us. Life belongs to God. At kung hindi tayo ang may-ari ng ating buhay, wala tayong karapatang tapusin ito. Ang Diyos lamang ang pwedeng tumapos ng ating buhay o ang buhay ng ibang tao. That is why the church is against death penalty. Some people, when there are heinous crimes happening, ibalik ang death penalty, ibalik ang death penalty. Na para bang death penalty is the solution. The church is against death penalty because life is sacred and life belongs to God. So going back, some people look at death as an ending. Totoo yun. Sa kamatayan, marami ang natatapos sa buhay natin. Secondly, we can look at death
as a judgment day. Kapag tayo ay namatay, itinuturo sa ating ng pananampalataya natin, haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos upang hatulan ang ating buhay. That is what is called particular judgment. We face the Lord, and the Lord will decide what we deserve. Kaya yung iba, natatakot na mamatay. Kasi iniisip nila, hindi pa sila handa. Pero ang tanong ay, kailan ka maghahanda? Kailan ka magiging handa? Dapat handa tayong humarap sa Diyos anumang oras. Death is Judgment Day. That is why I believe in afterlife. Why? Because some people do not receive justice in this life. Di ba? Isipin nyo yung mga taong kinahasa, pinatay. Saan sila makakakuha ng katarungan? Kung pagkatapos ng buhay na ito, yung mga makasalanan ay hindi na parusahan, nasa ng katarungan ng Diyos? Kung dito'y nakalusot, hindi na dakip, hindi na parusahan, pagkatapos sa kabilang buhay, wala naman na mangyayari, nasa ng katarungan ng Diyos? Na para bang sinasabi sa atin, ang buhay natin hanggang dito lang. Gawin mo na ang lahat ng kalokohan na pwede mong gawin. Wala namang parusang naghihintay sa iyo sa kabila. Siguruhin mo lang, huwag kang pahuhuli. Then, if that is true, that there is no afterlife, that there is no judgment, then where is God's justice? I believe there is afterlife because I believe there is justice. Kaya sa kamatayan, haharap tayo sa hukom, haharap tayo sa Diyos upang tayo hukuman tungo sa buhay na walang hanggan o tungo sa kaparusahang walang katapusan. But my dear brothers and sisters, more than an ending, more than a judgment day, I would like to look at death as coming home. Coming home to the Father. Alam naman natin ang kaligayahan ng makauwi ng bahay. Matapos ng maghapong pagtatrabaho sa labas, na-traffic ka, pero sa wakas nakauwi ka na rin, sasabihin mo, ay salamat sa Diyos, nakauwi na rin ako ng bahay. At alam nyo, ang kaligayahan ay hindi lamang doon sa umuwi. Ang kaligayahan ay doon din sa mga dinatnan. Yung magulang na hindi pa nakakauwi ang kanyang anak, tinetext ang kanyang anak, nasan ka na? 8:00 na. Bakit wala ka pa sa bahay? Umuwi ka na. At kapag ang anak ay nakauwi ng bahay, ang sasabihin ng magulang, "Hay, salamat naman at nakauwi ka na. Kumain ka na ba?" There is joy, not only for someone who is going home, there is also joy in someone who is waiting for someone to come home. I would like to imagine that when a righteous soul dies, there will be rejoicing because someone has come home. Death is not just an ending. Death is not just judgment. Death is coming home to the Father. Imagine ninyo yung kaligayahan ng Ama na matagal na hinintay tayo at sasabihin niya sa atin, ay salamat, nakauwi
ka na rin. Welcome home. Some people would not want to die because it ends many things. Some people are afraid to die because they know it will be Judgment Day. But hopefully, all of us will be happy to die because we know we have gone home to the Father. Amen.